Talo man ang Yokohama B Corsairs, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagpapabilib ni Kai Sotto sa kanyang mga NBA-like moves. At sa third quarter, ay nagpakita si Kai ng tatlong mga kakaibang moves. Una ay talsik ang kanyang bantay. Napakagandang move sana, pero tinawagan ng foul dito si Kai. Grabe na talaga ang kanyang lakas ngayon, lahat pwede na niyang sagasaan. Kai will now attack himself. Ooh, they're gonna say it's a charge. At eto pa, the same move pero iniwanan lang niya ang import dito at mukhang meron pang foul. Another great move by Kai. He goes inside, Kai Sotto. Will kiss off the glass. At dito sa pangatlong pagkakataon, on top of the key, ay inatake na naman ni Kai si Evans ang import ng Nagoya. At bantay sarado na si Kai dito, pero instead of attacking, ay gumawa ng isang napakahirap na turnaround shot si Kai that swishes the net. Kai forces that one up. Ang lakas na talaga ni Kai, dahil kahit binangga na siya, ay nakuha pa rin niyang ipasok ang bola. Another great move. Kai forces that one up. At hindi lang sa opensa, kundi pati sa depensa pinakita ni Kai ang kanyang dominance. Pinayungan lang niya dito sa Henry ang import ng kalaban. Game. Henry puts it up, will misfire. He'll get the rebound and he gets blocked there by Kai. Another impressive performance ni Kai, scoring 7 points, 6 rebounds, 1 assist and 1 block in 14 minutes of playing time only. At hindi na siya pinasok ni coach sa whole fourth quarter. It's game day, Yokohama B Corsairs versus Toyotsu Fighting Eagles Nagoya. Sinimulan agad ni Kai Sotto ng isang rebound sa first quarter. At dito, follow-up ni Kai sa isang mintis na tira ng kanyang kakampi. At kuha pa ni Kai dito ang rebound. To end the first quarter, 10 points lead ang Nagoya, 20-10. Second quarter, may pa-assist pa itong si Kai to Oliver for a 3-pointer. At offensive foul ang tinawag dito ni Kai, nambuli na sana siya sa ilalim. End of the second quarter, 50-18, lamang ng 32 points ang Nagoya, 8 points lang ang naitala ng Yokohama para sa quarter na to. Third quarter, rebound kaagad itong si Kai, at eto sinundan pa ng isang assist ni Kai Sotto to Utah. At dito, attack to the basket for an easy layup si Kai. At isang low post, turn around jumper ni Kai for an and one play at pasok pa ang isang free throw. And what a block from Kai. Pinayungan lang niya dito ang kalaban. At kuha pa dito ni Kai Sotto ang bola for a one-handed rebound. And at 3 minutes, 36 seconds left, pinalabas si Kai Sotto. End of the third quarter, 77-42, baon ng 35 points dito ang Yokohama. At sa buong fourth quarter, di na pinapasok ang ating idol. Natapos ang laro with 96-67, panalo ang Fighting Eagles Nagoya at baon ng 29 points dito ang Yokohama B Corsairs. At ang final roster ng Team USA para sa 2024 Olympics ay nailatag habang si Kawhi Leonard ay siyang nagpamuno sa isang grupo ng mga bituin. Sina Kevin Durant, Anthony Davis at Joel Embiid ang mga nangunguna sa 12-player Olympic roster. Hindi man lang nagkaroon ng medalya ang Team USA sa 2023 FIBA World Cup at sa paparating na Olympics, determinado ang USA Basketball na hindi na ito mangyayaring muli. Ang mga superstars sa buong liga ay nagpahayag ng interest na maglaro para sa Paris at pinili na ng Team USA ang kanilang 12 players na nais dalhin para sa Paris ngayong summer. At eto ang Olympic roster for Team USA. LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, Devin Booker, Jason Tatum, Anthony Davis, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Drew Holiday, Bam Adebayo, Kawhi Leonard. At kapansin-pansin na bawat manlalaro sa roster na ito ay naglaro para sa Team USA sa ilang pangunahing international competition maliban kina Joel Embiid at Kawhi Leonard.
At sina LeBron James, Kevin Durant, Jason Tatum, Devin Booker, Drew Holiday, Bam Adebayo at Anthony Davis ay nagwagi ng ginto sa Olympics habang naglaro para sa Team USA. At sina Tyrese Haliburton, Anthony Edwards at Stephen Curry ay naglaro rin para sa koponan ng World Cup. Ang pagpili ng mga manlalaro para sa 2024 Olympics ay isang napakahirap gawin. Halos bawat all-star na nagsalita tungkol dito ay sinabing maglalaro sila kung hihingan sila ng tulong. Pansin din na si Los Angeles Clippers forward Paul George ay isa sa mga manlalarong nagpahayag na maglaro sila kung bibigyan ng pagkakataon pero hindi kasama sa initial na roster na ito. Si Scottie Thompson ay nagtala ng game-winning 3 with 53.1 seconds left para itaas ang Barangay Ginebra sa isang kapanapanabik na 87-83 na panalo laban sa TNT nitong Biyernes ng gabi sa PhilSports Arena. Inilibing ni Scottie Thompson ang kanyang 3-point shot bilang tugon sa isang 3-pointer ni Calvin Oftana na nagtala sa score na 83-all. Patuloy na humawak ng kalamangan ang Barangay Ginebra para kunin ang kanilang ikatlong sunod-sunod na panalo at pinalakas ang kanilang talaan sa 6-3. At ang TNT ay bumagsak sa 4-4. Si Scottie Thompson ay nagtapos ng may 17 points, 10 rebounds, 6 assists, 5 steals and 2 blocks at nagdagdag pa si Christian Stenhardinger ng 20 points and 15 rebounds para sa Barangay Ginebra. Ang laro ay muntik nang maging mabigat sa dulo kahit na namuno ang Barangay Ginebra ng hanggang 21 points, 37-16, habang gumawa ang TNT ng isang run sa second quarter para itali ang laro sa kalagitnaan, 41-all. Ang mga basket ni Nards Pinto at Ralph Koo ay ang nagbigay daan sa Barangay Ginebra upang kunin ang 81-73 na kalamangan sa may 3 minuto na lang ang nalalabis sa laro bago maikulit ng TNT ang laro. It was truly a team performance. It was just a lot of manipulating for them and us, and that's why it felt so close. Yan ang sabi ni Barangay Ginebra coach Tim Cone. We were surprised by the big lead we had. We were really surprised. I wasn't surprised that they made a run, but I was just surprised how fast it happened. It was like a blink of an eye. All of a sudden, we were up 21. Then all of a sudden, we were up tied. That was a bit disappointing. Dagdag pa ni Coach Tim Cone. At si Japit Aguilar ay merong 20 points and 10 rebounds, habang si Ralph Koo ay merong 12 points and 6 rebounds para sa Ginebra para sa kanilang big win in the first game after Jamie Malonzo suffered a calf injury against Northport last Sunday. At sina Calvin Oftana at Roger Pogoy ay parehong nagtala ng 19 points para sa TNT, habang si Brandon Ganuelos Rosser ay merong 12 points.